Sige po. 3, starting verse 3. Let us read. By His divine power has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. Are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desire. Verse 5. In view of all this, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence with knowledge. Sandali po. Lawrence, pakilagay sa NIV. Mas magandang pagkakasalin sa New International Version. Balikan natin yung verse 5. Okay, ready? Read. For this very reason, to goodness, knowledge. Verse 6. And to knowledge, self-control. Perseverance. Godliness. And to godliness, and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Verse 10. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po'y samandaling manalangin. Salamat po, O Diyos, at dalangin namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa amin. Ito ay tumugon sa aming mga kalagayan, tumugon sa aming mga sitwasyon. Salamat po, O Diyos, ang iyong pagkain spiritual na nagbibigay buhay ay matanggap po namin sa anyo po na parang isang gatas sa sanggol, isang meat sa mga may gulang, at isang honey, matamis na honey sa aming mga panlasa, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na you will nourish us spiritually as we hear your word. At ang aming pananampalataya ay aangat. Sapagkat ang sabi mo, faith coming from hearing and hearing from your word. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nakaupo na po kayo. Balikan po natin yung verse 10. Kukunin ko po yung isang salita dito na very relevant itong darating na May 9. And that word is election. So yan nga po ngayon ang
Napakainit ng mga paksa, debate, itong ating nalalapit na halalan, election. Ano ba ang election? Ano ang kanyang kahulugan? Election means to choose, to vote, to place someone in authority. Pagpili, ito'y isang karapatan, isang kalayaan na ma-enjoy ng tao. Ngayong umaga, dalawang bahagi po yung tatalakayin natin regarding election. Una, God's election. Ang Diyos ang author ng election. Why? Sabi po dyan, your calling. Ang Diyos bilang all-knowing, sa pasimula pa lang po, before the creation of the world, in the beginning, alam na po ng Diyos kung sino yung mga taong maliligtas. Alam na po niya yung kanyang mga pipiliin at tatawagin. Bakit po? Kasi Diyos siya. Isa po iyan sa attribute ng Diyos. All-knowing, omniscient, nakaalam ng lahat ng bagay. Hindi po natin arok yun. Siya lang po ang may kakayanan nun. Ang tawag po doon, election. Before the beginning of the world, alam niya, tatawagin niya na ikaw, tatawagin niya ako, pipiliin ka niya, that's God election. Ephesians chapter 1, verse 4. Tingnan natin ito. Pakisabi sa katabi, you are elect. Sige po, mahirap walang kausap. You are elect. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Anong sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4? Sige po, basahin natin. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight in love. Ano pong sabi? Pinili niya na tayo bago palikhain ang mundo. Wow! Yan ang Diyos. Alam na niya kung sino yung mga tatalima at yung hindi. Pero, ang presentation ng gospel, ito po sa God side, ito divine side. Ano ba ibig sabihin? Ang Diyos alam na niya. Pero, ang presentation po ng gospel, hindi natin sasabihin na may pinili na ang Diyos na mapupunta sa langit at may pinili na rin siya na mapupunta sa impyerno. Oo, alam ng Diyos yun, divine side. Pero sa pagpe-present ng gospel, hindi po ganon. Sa presentation ng gospel, John 3:16, whosoever. Ibig sabihin, invitation is for everyone, for everybody. Open, para sa lahat. Walang tinatangi. Ngayon,
papasok naman yung human side, yung bahagi ng tao. At ano yon? Yes, pinili ka ng Diyos, pero may bahagi din ng tao. At ano po yon? Yung tumugon, to respond, to believe, to accept. Kaya ano po sabi ng John 3:16? Whosoever believes. Yun po yung human side. Okay? John 1:12, anong sabi? For all who receive Him, He gave them the right to become children of God, to those who believe in His name. So ano po yung human side? To believe, to receive, to repent. Yun po yung bahagi naman ng tao. Pero si Lord, bago pa pasimula, alam na niya. Alam na niya kung sino yung tatanggap at saka hindi. Pero hindi niya sasabihin na hindi ang sa gospel presentation, hindi natin sasabihin na kung sino yung mapupunta sa impyerno, kung sino yung mapapahamak. Hindi po. Kundi invitation is for everybody. Ang imbitasyon ay para sa lahat. At ang bahagi naman ng tao ay magsisi, sumampalataya, maniwala. Yan. Pero, ikaw ay elect. Ikaw ay tinawag. Ang ibig sabihin po ng church, from the Greek word ekklesia, to call out from, tinawag mula sa labas. From darkness to light. From death to life. Nakuha po natin, yan po ang church. Ang church, ito po, church building to. Ang church talaga, yung tao. Yung tinawag, yung niligtas. Pakisabi sa sarili, I am the church of God. Ikaw yon. Ikaw yung tinawag. Ikaw yung hinango. Ikaw yung tinubos mula sa kasalanan. Yan. So ito, church building to, sanctuary. Pero ang church talaga, ikaw, tayo. Okay? Malinaw po? Ngayon, doon po sa binasa natin kanina, pakibalik Lawrence sa 2 Peter chapter 3. Simulan natin doon sa verse 5. Sabi doon sa verse 5 to 10, make your calling and election sure. Make every effort na iyong pagkatawag sa iyo, yung pagpili sa iyo, siguraduhin mo. Ipamuhay mo para wag kang mahulog. Okay? At ano po yung mga nire-rekomenda? Ano pong sabi? For this very reason, make every effort to add to your faith, ano po? Goodness. Nag-i-start po sa faith. We are saved by faith. Ephesians chapter 2 verse 8. Naligtas po tayo sa pananampalataya. Okay? So, nung tayo po ay kumilala sa Panginoon, nagsimula po sa faith. Pinaniwalaan mo yung isang bagay na hindi mo naman nakita. Pinaniwalaan mo
yung isang katotohanan na magaganap. It starts with faith. Pero hindi po dapat nagtatapos sa faith. Ano daw po ang idadagdag sa faith? Ano po? Goodness. Kabutihan. So ano ba yung mga kabutihan na yan? It speaks of character, attitude. Diyan na po papasok yung faith with works. Pero linawin po natin nung ikaw ay tawagin, piliin, hindi mo gagawin to para ikaw ay maligtas. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you already gained the position. Ano yung position mo? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay tinubos, redeemed. Ikaw ay sanctified, pinaging banal. Nakita po niyo yung kaibahan? Hindi mo gagawin ito to gain the position. You already have the position. Is it clear? Kasi po ang iba, ginagawa ito, tsaka pa lang maliligtas. Tsaka pa lang mag-gain yung position. No. When we accepted the Lord, we believe through faith, naligtas na po tayo nun. Pero, yung ating kaligtasan, namumunga po siya. Nagpa-progress, lumalago. Kaya nga po, hindi lang dapat faith. Yung faith dapat may goodness. Karakter, ugali, pamumuhay, nababago. And after goodness, ano daw yung idadagdag? Knowledge. Karunungan. Patuloy na mag-aral. Magsaliksik ng kanyang salita. Dinadagdagan. Okay? Verse 6. May faith ka na, may goodness ka pa, may knowledge ka pa. Tatlo na. Nag-stop na po ba doon? To knowledge, ano po? Yan. Self-control. Sino kaya sa atin ang nai-add na yan, yung self-control? Or hanggang ngayon, hirap na hirap kang idagdag yan, yung self-control. Ha? Control sa bibig, control sa bisyo, control sa bugso ng damdamin, and to self-control, perseverance, yung pagtitiis, pagtsatsaga. So, hindi po pwede na may faith ka, wala ka namang perseverance. And to perseverance, godliness. Ito yung Christ-likeness. Ito na yung posisyon mo na nandyan, nagagamit ka na sa ministry, may involvement ka na, hindi ka lang attender, hindi ka lang spectator, meron ka ng involvement, meron ka ng concern. Nakuha po natin, yung iba po wala pa dyan yung godliness. And to godliness, ano pa po sabi? Verse 7. Ano po yung idadagdag? Yan.
Brotherly kindness. Pakikitungo naman ito sa kapwa. Madali ka bang mainis sa kapwa? Madali ka bang mapikon, magtampo, masaktan? May pagpapahalaga ka ba sa kapwa? O sarili pa rin ang higit na matimbang? Brotherly kindness. And to brotherly kindness, the most important of all is love. Kasi sabi ng Bible, ng 1 Corinthians 13, this is the most important gift. Kasi meron ka mga iba't ibang kaloob, pero wala ka namang pag-ibig, useless. Walang kabuluhan. Kaya ang bottom line, pag-ibig. At yung pag-ibig na yan yung nagko-cover ng multitudes of sins. Yan ang nagko-cover ng pagkukulang ng kapwa. Nagagawa mong tanggapin, patawarin ang kapwa, ang mahal mo sa buhay because of love. Pwede kasi na meron kang godliness pero wala ka namang love. Memorize mo ang mga verses sa Bible pero wala ka namang self-control. Meron kang faith, pero wala ka namang perseverance. Kaya pagdating ng pagsubok, nanghihina, bumibigay ka agad, sumusuko. Pwedeng you have godliness, pero wala namang brotherly kindness. Nag-church ka nga, pero meron kang hindi binabate, 10 taon na. Tuwing magkakamayan, iba ruta mo. Hindi kayo magkasalubong. Pero may godliness. Nag-church, nagtatights. Pero hindi ko to kayang patawarin. Iyon. Nakuha po natin, dapat ito maging kompletong sangkap. Bagamat ito, hindi yan all-in-one. Hindi iyan instant. Yun nga po, gradually. Kaya nga po sabi, add. Pag sinabing add, wala pa. Hindi katulad ng mga nabibili ngayon, di ba? All-in-one sangkap. Nandun na lahat. Pero yun po ang ating aim. Yun po ang ating goal na lahat ito mapasayo. Amen? Sino naniniwala lahat yan mapapasayo? Yan. Huwag mo nang masyadong patagalin, ha? So ulitin nga natin. Bilangin po natin. Verse 5, Lawrence. Number 1 is faith. Number 2 is goodness. Number 3 is knowledge. Number 4 is number 5, number 6, 7, 8. Tama ba? Ilan po lahat? 8. Yan. At ang sabi po, verse 10. So, yun po, no? Tingnan natin ang magandang bunga po. Sige po, pakibasa po niyo yung verse 8. Ready? Go. Wow. So tingnan po ninyo, no?
in increasing measure. They will keep you from, hindi ka daw magiging ineffective, hindi ka rin magiging unproductive. So meaning, ikaw ay magiging effective, ikaw ay magiging productive. Pag ikaw ay effective at ikaw ay productive, ano ibig sabihin nun? Whatever you do, you will prosper. Hello? Kapag ikaw effective, ikaw productive, you will be sought after. Ikaw ang hahanapin. Ikaw ang pagkakaguluhan. Pero sa kabaliktaran, pag hindi mo pinoses yung mga qualities na yon, ano mangyayari sa iyo? You will be ineffective. Sa trabaho, sino bang inaalis, Dennis? Sino ang unang inaalis? Yung mga ineffective and unproductive. Nakita po natin, if we possess those qualities in increasing measure, nagle-level up. Yung faith mo, Dennis, tumataas. Brother Ricky. Yung godliness mo, tumataas din ang level. Lahat nagtataasan. Hindi na lang lagi ang mga nasa paligid mo bumababa sa level mo. Hello? Pag ang tao sa paligid mo laging bumababa sa level mo, ano ka? Ano ka? Ano ibig sabihin, Joel? Pag ang mga tao sa paligid mo bumababa sa level mo, ibig sabihin, ikaw yung immature. Hello? Nakukuha niyo po ba? Pag ang tao bumababa sa level mo, ibig sabihin, ikaw yung pikon. Di ba? Huwag mo na patulan yan, pikon yan eh. Huwag mo na, sasayang lang ang galit mo dyan. Di ba? May mga ganon. Unawain mo na lang yan. Marami lang problema yan. Wala lang pera yan, kaya ganyan. Nakita niyo yun, pag bumababa ang tao sa level mo, ibig sabihin, ano ka? Nasa ang posisyon ka? Nasa mababa din. Hindi professional kung itrato ka. Hindi as matured Christian. Ay naku, matitiso rin yan. Baka ano yan, maapektuhan yan. Hello? Pwede at a certain point of time, bababa sa level mo ang mga tao sa paligid mo. Pwede. Pero dapat yon sandali lang. Pero ang tagal-tagal na, ganun ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka nagmamature, hindi ka nag-i-increase, hindi ka nagle-level up, ano ka? Pabebe pa rin. Baby Christian. Huwag niyo patulan yan, bata lang yan. Gusto mo ba ganun ang turing sa'yo? Ha? Hindi, mature dyan. Hindi basta-basta yan bibigay. Mas maganda na yung mga tao aabot dun sa level mo. Yung mga tao mahahatak mo kasi iba yung level mo. Amen? Macha-challenge, may encourage kasi mataas yung level mo ng pananampalataya. Mag-i-strive. Alam nyo, yung mga taong ayaw tumaas ang level, ang gagawin nila, hahatakin yung nasa taas, pababa. Anong tawag doon? Talangka, crab mentality.
Sa katamaran, Edward, na tumaas din, ang gagawin, hahatakin yung nasa taas. O para pag nahatak, o sama-sama tayo dito sa baba. Gusto nyo ba ganun ka? Katulad na nangyayari ngayon, ano? Naghahatakan sila pababa, itong ating mga kandidato. From president hanggang sa mga mayor, naghahatakan, nagsisiraan, nagbabatuhan, papogian. Okay? So ano po sinasabi natin, mga kapatid? Tinawag ka, pinili ka, you are elect. Nag-respond ka, naniwala ka, nagsisi ka, you believe, you receive Christ. You are in the position, ikaw ay anak ng Diyos, tinubos, binago, pero huwag kang makontento. Ano ang sabi? Add. Make every effort, add. 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 Para ano? You will be effective and productive in increasing measure. And verse 10, pag ganyan po ang ginawa natin, ano po ang sabi sa verse 10? You will make your calling and election, sure, sigurado. And these things you will never, kasi ang gusto po ng kaaway, for us to fall. Mahulog tayo. Yan po ang aim ng kaaway. Ang mahulog tayo. Alam nyo, sa view po of this, matagal na pong pagtatalo sa mga Bible theologians and denomination, may dalawa pong view. Yung isa pong view, pag ikaw ay elect, hindi na mawawala sa iyo yun. Kahit magkasala ka, elect ka. Yun po yung isang view. Kaya ang danger naman, ginagawa pong lisensya. Alam ginagawang lisensya? Ginagawang license to sin. Ay, okay lang. Elect naman ako eh. Yung isa namang view, oo, you are elect, pero pag hindi mo iningatan, you will fall. Pwedeng mawala sa iyo. Mayroon kang bahagi din. Mayroon kang participation. You are responsible. You are accountable. Pastor, saan tayo doon? Pareho po yung tama. Pareho pong tama yun. Hindi mawawala yan kung iingatan mo. Pareho po dapat. Hindi isang view lang. Dapat balanse. Yung natanggap mo, ingatan mo. Kasi sabi dito, pag hindi mo ginawa yon, you will fall. Pero pag ginawa mo, you will never fall. Doon na tayo sa mas sure. Amen? Ingatan mo. Parang kasal yan, marriage. Diba, Tatay Johnny? Kung hindi maingatan ang kasal, ano mangyayari? Masisira, mawawasak ang pagsasama, ang relasyon. So, hindi guarantee yung marriage contract. Dapat, anong gawin yung mag-asawa? Guard, ingatan. Di ba? Kasi kahit may marriage contract ka, kung hindi mo iingatan yan, pwede pa rin niyang masira. Ganyan din po ang relasyon natin sa Panginoon. Dapat ingatan. Okay? Clear po ba yon?
That is God's election. Punta naman tayo ngayon sa man's election. Ano po yung man's election? Ito naman po yung ating pribilehiyo, kakayanang pumili. Freedom to choose. Katulad po itong darating na eleksyon. Iyan ay karapatan na pantay-pantay ang mayaman at lahat tayo ay meron lang isang boto. Si Henry C., kumpara sa atin, pare-pareho lang tayong may isang boto. Kaya po dapat pahalagahan mo yan. Pinag-isipang mabuti, ipinalalangin, at iniisip mo ang magiging kapalit ng desisyon mo na yan. Kaya po tayo, ako po, ang pastor nyo, hindi po ako nag-i-endorse. Pero may mga kaibigan po ako mga pastor, nag-i-endorse po sila. Pero ako po, ang pananaw ko, iyan ay isang karapatan na hindi dapat diktahan ng sino man. Malaya po kayong pipili sang-ayon sa inyong consent at you become responsible of your choice. Okay? Kaya, hindi man tayo pare-pareho ng ating ihahalal, iyan ay isang respeto sa kapwa. May mga nag-aaway po na magkakakilala, magkakaibigan, minsan pamilya, magkakaiba. Hindi po dapat ganun. Dapat may respeto. Pwede mong sabihin yung iyong saloobin, pero wag ka na magsalita ng masama doon sa kanyang napili. O katulad, ang napili mo si Duterte. Sabihin mo, siya yung napili mo. Bakit? Pero wag mo nang siraan o magsabi ka ng di maganda doon sa iba. Mag-ingay ka lang doon sa napili mo. Vice versa. Respeto po iyon. Amen? Lalo na po pagdating dyan sa pinakamataas kasi isa lang yun. Sa local naman, sa mayor, ganun din. Hindi rin po ako nag-i-endorso sa inyo. Meron din tayong kalayaan. Kasi isa lang yun. Pwede po dun sa marami. Kunyari, senador, ilan ba ang ibobotong senador? 12. Iyan, pwede tayong mag-suggest. Katulad, ipinapakiusap ko na sa inyo, iyon pong ating mga kapatid in faith. Si Testaman, Brother Joel Villanueva. Iyan ay anak ng ating ginagalang na si Brother Eddie ng Jesus is Lord. So, yun. Pwede kong i-request sa inyo kasi ilan naman yung senador? 12 naman yun. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng ilagay. Sino pa? Si Win Gatchalian. Kapatid din po yan in faith. Tapos, ay siyempre, si Manny Pacquiao. Sa survey, parang number 2 na. Si Manny. Si Testaman naman. So maganda yung kanilang standing. Tapos po sa party list,
Itong party list naman, karamihan sa atin hindi na ito pinapansin. Pero meron po tayong pwedeng i-endorse na party list. Yung pong kay Atty. Cao ng Golden Academy. Yung po'y ating kababayan, Taytay. Yung po'y isang pastor. Kilala po natin. So, isama na po natin sa party list yung kanilang grupo. PBB. Partidong Bayan ang Bida. Attorney Carlos Cao, siya po ang representative na uupo. Ano po yung party list nila? PBB. Partidong Bayan ang Bida. So yan. Pwede natin yung i-endorse. Kasi hindi naman yung ganun ka-crucial. Di katulad ng presidente. Iba yun. Sa konsehal, ganun din. Ilan ba ang konsehal? 7? Ayan. Pwede tayong mag-suggest. Kasi marami naman yan eh. Unlike sa presidential, vice, sa mayor, isa lang yun. Kaya, sa'yo na yun. Huwag mong payagang may magdidikta sa'yo. I-exercise mo yung iyong freedom. Yung iyong right to vote. Napantay ka sa kahit sinong mayaman o malaking tao. Nakuha po natin? That is man's election. Freedom to choose. Pero ito pong paalala. 1 Corinthians 10:23. Ito naman po ang paalala doon sa ating pong kalayaang pumili. Sige po, tulungan niyo po ako. Everybody, please read. Ready? Go! Meron kang kalayaan. Meron kang freedom. Pero hindi porket meron kang freedom, gagawin mo na lang ang gusto mong gawin. See to it na yung gagawin mong yon constructive, beneficial. Kasi kapag nagkamali ka ng pagpili, anong kapalit nun? May consequence yun. May kabayaran yun. You will suffer the consequence. I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Sa pagpili natin, isipin mo munang mabuti, is it good for me? Is it good for my family? Is it beneficial? Or constructive? Or baka destructive? Naunawaan po natin, yes, you have the freedom. You are allowed. Pero you must be responsible. Amen? Kasi whatever you make decision, whatever you choose, may kapalit yun, Sir Lerma. Meron yung consequence. Meron yung kabayaran. Pero napakaganda po, binigyan tayo ng Diyos ng free will, Tatay Johnny, ng decision making. Hindi niya tayo ginawang robot. Hindi niya tayo ginawang manipulative. Bagamat kaya ng Diyos, piitin ka sa anong gusto niyang pihit, pero still, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Dito na po ako mag-e-end up.
Lawrence, pakiready mo yung Deuteronomy 30, verse 19. Meron pong isang tract, gospel tract. Gospel tract, yung pinamimigay po about salvation, Dustin. Ang nakalagay doon sa gospel tract, vote wisely. Bumoto ng matalino. Ipinakita doon sa gospel tract, si God naghulog. Ang nakalagay doon sa balota ni God, life, buhay. Tapos si Satan naghuhulog din. Ang nakalagay naman, Edison, death. Kasi si God, ano ino-offer? Life. Si Satan, ano ino-offer? Death. So, tay sila. May life, may death. Sino ngayon ang magbe-break ng tie? Sino magbe-break ng tie? Ikaw. Yung bibigyan ng track. Ano ibig sabihin? Nasa sayo ngayon kung yung boto ni God ang gusto mong manalo o kung yung boto ng enemy. It's in your hands and decision. Si God, gusto niya sa'yo buhay. Ayaw mo naman. Gusto mo mamuhay pa rin sa kasalanan. Ayaw mo mapakialaman. Gusto mo, sarili mo pa rin ang buhay mo. Ikaw pa rin ang tsuper. So nakasalalay, ang mangyayari sa'yo, nakasalalay dun sa magiging decision mo o boto mo. So syempre, pag ang nilagay mo ay life, mangyayari yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pero kahit maganda ang plano ng Diyos, kung ang papanigan mo naman ay death, hindi mangyayari ang plano ng Diyos. Kasi, sino nanalo? Death. Bakit? Dalawa yun. Isa lang ang boto ni God. Kaya ano po ibig sabihin mga kapatid? Sige po, basahin po natin ito. We'll end up on this. Ready? Go. So yan po, no? Naglagay po ang Lord ng pagpipilian. I have given you the choice. Life or death. Blessings, curses. Ano po sabi? Nasa iyo ang pagpili. Pero ano po ang sinasuggest ng Panginoon? Choose life so that you and your children may live. Pero, still, ikaw pa rin ang magdi-decide. Ikaw pa rin ang masusunod. Yan po ang ating kaibahan sa hayop. Ang hayop wala pong free will. Pag siya gustong katayin, wala siyang choice. Kahit magpapalag siya, kakatayin na siya. Pero tayong tao, may karapatan ka, meron kang kakayanang magdesisyon, pero ang paalala nga, choose what is good for you, what is beneficial for you. Tayo na po tayo. This morning, nakita po natin two sides of election. God's election, pinili ka,
Tinawag ka ng Diyos. Kaya po, hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Siya po ang pumili sa atin. Nag-respond ka lang. Tumugon ka lang sa kanyang pagtawag. Okay? Kaya sabi po ng Panginoong Hesus, "You do not choose me, I choose you." Parang po yung mga alagad, tinawag niya. At ang ginawa naman ng mga alagad, they follow Him. Ganun po. Kaya wala po magmamalaki sa atin na magsasabing, pinili ko o ako ang pumili sa Diyos. Hindi. Tayo ang pinili niya, tinawag niya, tumugon lang tayo sa pagtawag niya. At kung gusto mo na yung election mo na yon, yung calling mo na yon, maingatan mo, gawin po natin yung mga sinabi kanina. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kulang doon sa 8 qualities. Saan, anong area yung wala? Anong area yung mababa ang level? Kasi gusto ng Lord for us to be effective and productive. And next, man's election. You have the right, you have the privilege, God gives you the freedom to choose, but be responsible. We are accountable to our choices. Kaya nga yung asawa, di ba? Hindi naman yan, hindi yan eh. Di ba, Dustin? Ikaw ang pumili dyan, yung mapapangasawa. Kaya, ano yan, hindi katulad ng mga anak, walang choice yung mga anak. Yung mga anak natin, walang choice yan. Whether they like it or not, tayo magulang yan. Di ba? Pero yung pagdating sa asawa, hindi. Tayo pumili dyan. Hindi po pwedeng tsaka ka magsisisi. Hindi pwedeng konting misunderstanding hiwalay agad. Kaya kita mo naman natin, kung sa tingin mo mali yung naging pagpili mo, yun ang titiisin mo. Kailangan mo doon ng self-control and perseverance to endure. O katulad nila Opel, naka 25 years. Grabing perseverance yan. Di ba? Ay, lalo sila, Sister Medi, ilang years? 40 po? O 41? Tatay Johnny, siguro, wag niyo nang antayin yung 50. Umiba naman kayo, gumawa ng sarili. 45 pa lang, nahan nyo na yung golden. Di ba? Nagre-reklamo ka sa trabaho mo ngayon. Bakit ganito? Hindi ganon. Yun ang pinili mong course Yun ang pinili mong kurso. O kaya hindi ka pa nagtapos. So anong aasahan mong trabaho? So everything lies on the choices we made. Magagalit ka ba o hindi? Choice din yun.
Pag pinili mo magalit, anong kasunod nun? Hello? Pag pinili mo magalit, napikon ka, napuno ka, ang hugot nga, kung ang jeep nga, pag napupuno, umaalis eh. Tao pa kaya? ah. Or magpapasensya ka. Pag nagpasensya ka naman, ano ba, maabuso na ba yan? Or para lang gusto mong umiwas sa mas malaking problema? So again, everything lies on our choices. Nangungutang ka ba o hindi? Magpapautang ka ba o hindi? So nasa ano yan? Talagang kailangan wag arya-arya. Think. Isip. May we call on po ang ushers to please distribute the elements of communion. At habang hawak na po natin, pasalamatan po natin ang Diyos. Lord, thank you for calling me, for choosing me. At pasalamatin din po natin siya that God makes us wise to choose what is best, what is good, what is beneficial. Sige po, habang dinidistribute, let us respond to the message of the Lord habang napakinggan po natin ang himig ng awitin. Inawit po natin kanina sa piling mo. Kundi mamalangin piling Diyos, aking Ama. Wala nang hahanapin pa, walang isang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling Diyos. Aming Diyos, salamat po sa iyong pagtawag, pagpili sa amin. Tulungan niyo po kami na maidagdag po namin
pagsikapan namin, maidagdag ang mga katangian sa aming panampalataya upang kami maging epektibo at produktibo, Panginoon. Lord, ang sabi mo, hindi kami mahuhulog kapag taglay namin ang mga katangiang ito. Salamat din po sa iyong pagbibigay sa amin ng kalayaang pumili at kami ay gawin mong matalino sa mga desisyon na aming gagawin ay magbubunga ng mabuti. Ito ay magiging pakinabang sa amin. Hindi po makakasira, hindi po magdudulot ng kapahamakan. Salamat po, O Diyos, sa katalinuhan sa iyong banal na Espiritu na mag-guide sa amin to all the choices na gagawin po namin sa buhay. Salamat po, Diyos. At ngayong umagang ito, kung paanong pinili namin na dumating, pinili namin na unahin ka, ito sa iyo, na sa lahat ng lalapit sa iyo, lalapit ka rin sa amin. Sa lahat ng uunahin ka, Panginoon, idaragdag mo ang lahat ng mabuti para sa amin. At dalangin namin ang aming mga kapatid na wala po ngayong umaga, saan man sila naroroon. Dalangin din namin ang pag-abot mo sa kanila, O Diyos. Nawa po, Panginoon, sa mga susunod na linggo, mas pakapiliin nila ang unahin ng iyong presensya. Ang unahin sa piling mo, Panginoon. Pero kung sila po'y may karamdaman sa mga oras na ito, dalangin namin ang kagalingan, dalangin namin ang tulong mo, Lord. Lalo't kung sila'y naliligaw, nakakalimot, dalangin namin, Panginoon, na huwag silang mahulog sa kasalanan. Dalangin namin, Lord, na maingatan nila ang pagkatawag mo sa kanila, O Diyos. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Atin ang pong kanin at inumin.